kung mapapansin nyo dito guys, ayan, panalo kami dito sa round 4 at meron lang kaming 1 star na lamang sa kalaban namin. At ayun, panoorin natin yung pumiso sa base ko. Malaking tulong to. Yung piso def talaga. So panoorin natin si Tropa ng mabilis kung ano nangyari sa kanya. Mass Meteor Golems with Mass Totem Spells ang gamit niya dito. And then, ayun, sa may bandang taas at kanan siya nag-entry. So mukhang natunaw yung mga Meteor Golems niya since naka-double Rage Spell Tower tayo dito. Oo nga. Tapos naka-Heroic Torch and Healing Tomb pa siya kay Warden. So ayun, naubos nga yung troops niya guys. Pagdating sa Town Hall, si Tatang na lang yung natira. Si Queen dito sa baba. Wala rin siyang access sa may Town Hall kasi may wall pa. Ayun, nag-walling pa nga. Free hit tuloy yung Guardian. So ayan, malaking tulong sa amin to. Yung naging depensa rin ng base ko. At lumamang kami dito ng 1 star sa round 4. At ayun nga, nanalo kami. Flashback. Yo, what up guys? Another day, another Clan War League content. As of the moment, ongoing na tong round 4 dito sa Bloodhounds Clan. At meron kaming isang sablay dito and then yung kalaban, wala pang sumasablay sa kanila pero marami pang attacks ang meron dito both teams. So ang gagawin ko dito, kami na lang ulit ni Toljun Gaming ang meron natitirang attacks dito. 5 sa kanya and then 3 sa akin. Sa may babandang gitna na tayo babanat dito. So napili ko ditong atakihin na itong number 7. At gagamit tayo dito ng syempre, yung paborito nating Mass Throwers with Mass Totem Spells. Pero this time, meron akong Heroic Torch kay Warden. So, Heroic Torch and Rage Gem yung gamit ko dito. So, subukan natin kung kaya nating basagin to. Let's G! Sana hindi tayo alatin. Medyo delikado kami ngayong Clan War League. So, dadrop natin dito lahat to. Matik. Healers, Warden. And then, maya-maya na yung Lag Launcher. Drop muna tayo dito ng isang Totem Spell. Okay, drop na natin Lag Launcher. And Super Wall Breaker. Drop tayo dito ng Skeleton Spell pang distract. And then si Queen sa kaliwa. And then si King and RC sa kanan. Kailangan natin mag-form ng magandang pathing ng ating ano dito. Throwers. Oy, binabanatan yung ating RC and King. Okay, may mga papasok naman sa gitna. So, nakapag-funnel tayo ng medyo maayos-ayos. Bantayan natin dito yung RC and Queen sa kaliwa, ha. Okay, drop ako dito ng Totem Spell both sides. Okay, goods pa tayo. Gamitin ko na yung Rocket Spear ng RC dito. Ay, hindi. Oh, gamitin ko na yung Rocket Spear. And then, Totem Spell, pang distract kay Guardian. Gamitin na natin ability ng Queen. Okay, goods pa tayo. Yung RC and King natin dito, kumbaga magkakasabay lang yung flow ng troops natin papunta dito sa dulo. At marami pa tayong spell support. Okay, another Totem Spell pang distract. Yung CC niya dito, dropan na natin ng Poison Spell, tapos palabasin natin yung laman niyan kung ano man. Okay, namatay si RC dito, gamitin natin yung Spiky Ball, Totem Spell ulit. And ayun, nakuha na natin. May Revive Spell tit. Nasaan ba si RC? RC, where are you? Ito pala, buhayin natin siya. So ayun, kuha na natin to guys. So, next attack. 2 remaining attacks para sa akin. Good start. Ngayon ko lang na-realize hindi ko pala nagamit yung Heroic Torch na equipment ko dun sa first attack ko. Nakala ko naka-Life Gem and Rage Gem ako. Pero anyways, eto. Proceed na tayo sa ating second attack. Banatan natin tong number 8. At syempre, yun pa rin yung gagamitin natin dito. Mass Throwers with Mass Totem Spells. Kasi, kumbaga, ito talaga yung meta ngayon eh. Ito yung mas mataas ang hit rate na maka 3 star. So, ayoko muna magbida-bida, kumbaga. Kailangan muna nating as much as possible yung troops or attack strat na mataas yung chance maka 3 star. Okay, drop muna tayo dito ng Skeleton Spell pang distract sa Multigear and Monolith. And then Balloon. And then lahat ng throwers natin dyan with Healers and Warden. Okay, this time meron akong drop muna ako dito ng Totem Spell. Meron akong Life Gem. So, hindi Heroic Torch yung gamit ko dito. Drop ko si Queen dito sa may kanan and then si King sa kabila. Okay, si RC dito sa may Archer Tower. And then drop tayo ng Totem Spell pang distract. Okay, kailangan nating ayusin yung flow ng troops dito. Lagay tayo ng Totem Spell para kay Queen. So ayan, papasok yung mga troops natin sa gitna, which is good. Ayun naman talaga yung plano. Drop tayo dito ng Totem Spell. Gamitin natin ability ni Queen. Gamitin natin Totem Spell and ability ni RC. Freeze ko nga muna tong tawag dito. Fire Spitter, masakit. Baka hindi matapos ng RC yung Rocket Spear. Pero meron naman tayo dito ang Revive Spell na pwedeng gamitin mamaya kung matetegi siya. Pero yun nga, okay naman siya. Another Totem Spell dito. Si King, goods pa naman dito. Uy, Ice Hound. Sige, okay lang yan.
Gamitin na natin yung Spiky Ball ni King. Poisonin natin yung Lava Pops or Ice Pops. Ano ba tawag dyan sa Blintik na? Kalimutan ko na. Pero looking good naman tayo dito. Marami pa tayong spell support. And meron pa tayong revive spell. Kaya pa ba to? Hindi ko rin alam. Sino kaya ang bubuhayin ko? Si Queen na Tegi. Okay, gamitin natin yung totem spell dito. Siguro si RC na lang bubuhayin ko dito. Para meron tayong Rage or Electro Boots. Para if ever may mga skeletons dyan sa back end. Pero mukhang okay naman na. Kuha na natin to. So ayun, proceed tayo sa ating last and third attack. Kailangan natin maka-overtake dito kasi pag natalo ulit kami, naku, nakakatakot. Baka ma-demote. Okay, third and last attack natin dito. Ito yung napili kong atakihin, yung number 11. Medyo kakaiba yung base layout nito. Naka-Rage Spell Tower and Invis Spell Tower yung Town Hall. So ang gagawin ko, dito ako mag-e-entry ng, dito natin i-spam yung mga throwers natin. And then si King and RC dito sa may taas, sa kanan. And then si Queen sa baba. So yun yung plano natin dito. So hopefully, dito sila dumaan, hindi sila pumunta sa taas. Tapos, ilalag launcher natin yung Town Hall para mag-activate yung Invis Spell Tower. And then, ayun. Overgrowth spell yung dala ko dito. Tinanggal ko yung Revive spell kasi tingin ko mas kailangan ko yung Overgrowth tong area na to. Revenge Tower and Scatter Shot para hindi sila free hit mamaya. Tapos, kailangan ko pala ng Wall Breaker dito. Dala tayo ng Super Wall Breaker para magkaroon ng access si Queen sa may Town Hall. So, ayan. Palitan natin to. Lagyan natin Balloon. And then, 2 Wizards na lang. So, ayan. Hindi ko naman kailangan ng Skeleton Spell. Life Gem yung gamit ko dito kay Warden. Life Gem and Rage Gem. So, tara, banatan na natin to. Third and last attack natin. Let's go. GG. Sana hindi alatin. Okay. Drop muna tayo dito ng... drop na natin yung mga throwers natin dito. Drop muna tayo ng totem spell. Balloon. And then throwers. Healers and warden. And then si King and RC dito. And then si Queen dito sa may bandang baba. Okay. Kailangan maayos yung flow ng troops natin. Totem spell dito. Totem spell din dito sa kaliwa. And then lag launcher. Gamit tayo dito ng Super Wall Breaker. Na-traffic yung RC natin. Okay, binanatan yung Defending King. Nice one. Okay, dito, another totem spell pang distract. Poisonin natin yung laman. Witches. Okay. Overgrowth muna natin tong Fire Spitter and Revenge Tower. And then, another totem spell sa Town Hall part. Pop natin yung ability ng Queen. Oy! Oy, RC! Ah! Nagswag ako ng ability ni RC doon. Guys! Wala pa naman akong revive spell. Late ko na napansin. Dito kasi ako nakatutok sa may Town Hall part eh. Pero mukhang okay lang naman. Hindi naman siya magiging problema. Swag Rocket Spear. Aray mo. Drop tayo dito ng totem spell pang distract sa Revenge Tower. And then another totem spell sa Revenge Tower pa rin. Ayun yung masakit eh. Ang dami pa natin throwers dito and plenty of time remaining. Mukhang wasak na sa atin to guys. So ayun. Pwede nyo gamitin to. Napakadali lang. Kailangan nyo lang i-analyze ng konti yung base layout. Huwag nyo basta spam ng spam. At ang pinaka-importante dito, yung pagpo-funnel. Kasi as much as possible, maganda, pa-compress yung mga throwers nyo instead na pa-split sila. So gagamitin nyo yung Queen, BK, and RC para mag-compress yung mga throwers nyo dito. So ayun, 3 out of 3 attacks ulit tayo dito ngayong round. So far, yung piso ko lang talaga ng unang attack first round ang sablay ko dito. And then, as of the moment, wala pa naman tayong sinasablay ulit. Ayun, medyo maswerte tayo. So sana manalo kami ngayon dito sa round 4 para may chance pa kaming umovertake sa may bandang gitna. As of now, nasa may top 5 kami eh. Okay, fast forward tayo dito guys. Ayan, panalo na kami dito sa round 4. Buti na lang. 1 star lang. Lumama kami ng 1 star dito. So ayan, panoorin natin yung mga attacks na ginawa ng kakampi natin. Mag-start tayo dito sa number 1 kay Air Segax. At ayun ulit, meron ulit siya ditong Super Bowler Smash. Mukhang ito yung paborito niya talaga. Super Bowler Smash. So ganito rin yung gamit niya last round, si Air Segax. Warden Walk sa may right side with 2 furnaces. Okay. Mukhang ito ang main strat niya ngayon. Si Warden ay naka-Rage Gem and Eternal Tomb. Si Queen, Giant Arrow Action Figure. Si King, Snake Bracelet, Spiky Ball. Si RC ay Rocket Spear and Electro Boots. Okay, nag-invest muna siya dito ng Rage Spell.
Double X-Bow kasi yung bumabanat kay Warden. Okay, okay. Saan kaya siya mag-entry? Baka sa Town Hall na mismo to, sa taas. Or, hindi, kahapon dito siya sa baba nag-entry sa opposite side ng Town Hall. So, malamang baka opposite side ng Town Hall ulit to. Hinintay niya ata makuha yung X-Bow. Uy, may partial CC pool. And then, ayun nga. Grabe. Opposite side ng Town Hall talaga mag-entry si Ercegax. Okay, gumamit siya ng jump spell para magkaroon ng access dun sa may Rage Spell Tower. And then Giant Arrow 6 o'clock with Skeleton Spell pang distract sa Monolith. Nice. And then si RC, dinrap niya na rin dito sa may left side. And then si King, ganun din. Okay, okay, okay. Maganda yung flow and pathing ng troops and heroes niya. So Matic papasok talaga dito sa loob yung kanyang mga super bowlers. Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. Nice, beautiful Eternal Tomb. Andun pala lahat ng mga traps sa may Rage Spell compartment. So napakaganda nung Eternal Tomb niya doon. Invulnerable yung kanyang mga troops and heroes. Si Queen nag-activate yung hidden ability, which is Walling Matic. Okay, si King gumamit na ng Spiky Ball sa may left side. Si RC medyo dying na rin at ayun na nga, matitigok na siya. At ang matitira na lang dito ay mga super bowlers with Warden. Saan na si Queen? Ayun, si Queen. Nandun na sa may left side. So, may Invispell Tower pa dito sa may Town Hall part. Guardian and Revenge Tower. Pero meron siya dito. Marami pa siyang ano dito. Super Bowlers. Ayun, niratrat nga lang ng Revenge Tower. Nako, delikado to ah. Hindi, na 3-star niya na pala. Replay na pala itong pinapanood natin. Ay, buti na lang nagbigay ng mini Rage Spell. Yung Super Valkyrie. Grabe, clutch yun. Clutch yung Super Valkyrie doon, yung mini Rage Spell. At dahil doon, nakuha yung Revenge Tower. Muntikan pala si Ercegax dito. Pero yun, nice hit pa rin using Super Bowler Smash. Okay, panoorin ulit natin yung isang attack na ginawa ni Tol Jun Gaming. Eto, panoorin natin siya dito. Meron siyang... Okay, mukhang paborito niya yung OG equipments ngayon ah. Yung Rage Vial and Giant Gauntlet. So, RC Walk... Root Rider Valkyrie Smash. Ang dala niya dito. Okay, nag-start siya ng RC Walk dito sa may right side. Okay, nice. Kaya lang namatay yung Fox. Okay. Uy, lumabas sa Invi. Oh, muntikan na. Muntikan na matay si RC. Okay, nice. Babalik sa Monolith to. Ay, hindi. RC. What? Di pa nakuha yung Monolith. Pero wala namang magre-repair dun sa Mono. Nice. So, nag-drop siya ng dalawang balloons. And then, nice. Beautiful totem spell pang distract sa Monolith. So, masesecure ng 2 balloons yung Monolith doon. Okay, Root Riders and Valkyries dito sa may bandang 1 or 2 o'clock. And then, si Queen ang pang counter funnel sa may papuntang upper left side. Okay, na-recall back niya na si RC dito. Nag-drop na rin siya ng troop launcher. Si King ang nandito sa may bandang left side. Okay. And then, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Eternal Tomb and Healing Tomb ang dala dito ng kanyang Warden. Yung RC niya dito nasa gitna. Okay, nagpapop na ng Rocket Spear. Kaya lang, nakalock yung Scatter Shot. Matatapos niya ba yung Rocket Spear? Pero mukhang natapos niya yung Rocket Spear doon. Si King dito nagpop na rin ng Rage Vial Giant Gauntlet. And then, buti daming mga archers dito. May 2 Valkyries pa. Tutulong sa may Town Hall part. Okay, ginamit niya yung Overgrowth spell dito sa may last Rage Spell compartment. And then, ang sakit, medyo natatraffic siya dito sa may CC troops. Okay, meron pa siyang isang overgrowth spell doon. Nice! Nakuha ng 2 Valkyries yung Town Hall doon sa may gitna. Clutch yun, clutch. Okay, matatapos na yung duration ng first overgrowth spell niya dito. Gagamitin niya pa ba yung pangalawa? Okay, ginamit niya pa. Sinama niya na yung spell tower dito para hindi na mag-activate. So by the time na mag-end yung duration ng overgrowth spell dito, kahit mag-activate yung Rage Spell Tower, hindi na masyadong masakit yung mako-cover na defenses. Tapos nasa kabila pa nakabuga tong Fire Spitter. So ayun. Mukhang si Queen and Warden na yung tatapos dito. Sila yung natira with Yetis. Ayun nga, dahil nasa kabila yung Fire Spitter, so naging useless na rin yung Rage Spell dito. Nice! Nice hit from Jun Gaming using RC Walk. Root Rider Valkyrie Smash.
Nice hit, tolls. Okay, panoorin natin si 7-Up, si Pito. Ano kayong gamit ni Pito di? Oy, ganun din. RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Mukhang bumabalik talaga yung Root Rider Valkyrie sa Town Hall 18 ngayon, ha? Mukhang bumabalik ang strat na to ng Town Hall 17 days. Uy, sa may Bomb Hive siya nag-start ng RC Walk dito. Mamamatay agad yung Spirit Fox ni Pito. Ay, nakaligtas pa, sir. May piso may ano pa. Bubuhay pa. Kaya lang hindi na nakapagbigay ng extra inbi. Uy, nandito yung mga giant bombs. Okay. Nako, nag-activate yung Rocket Spear niya. Na-force ata yung ability ni RC doon bago niya i-recall out. Pero good thing, hindi pa rin nategi, di ba? Okay, gumamit siya dito. Magic Mirror and action figure. Tingin ko nagkamali si Pito ng equipment dito. Ina-expect niya siguro Giant Arrow yon. Feeling ko Giant Arrow yon, guys. Kaya lang hindi niya naset yung Giant Arrow. Nagulat ako dun. And then Log Launcher combo. Kasi ganun yung usual combo di ba? Giant Arrow and Log Launcher. Kaya lang, naka-Magic Mirror action figure pala si Pito. Okay, first Overgrowth. Hindi. Isa lang pala talaga yung Overgrowth spell niya dito. Ginamit niya dito sa may bandang kalahati ng gitna. And then si Warden ay naka-Eternal Tomb Rage Gem. Si King ay Snake Bracelet, Spiky Ball. And then si RC ay... Buhay pa yung RC niya dito. Kaya lang binabanatan ng Guardian ata. Ay hindi, Root Rider yung binabanatan. Parang... Bakit yung Rage Spell Tower nito ni Tropa nandito sa may Town Hall Park? Parang hindi niya na-maximize yung Spell Tower niya dyan. Pero anyways, makakabuti yan para sa amin, syempre. So may Spiky Ball pa si King dito. Meron pa siyang isang Invis Spell. Grabe, nabuhay pa yung RC doon. Hinil pa siya ng healers. At ayun na nga, wasak na to. May Spiky Ball pa siya. GG's. Nice hit from 7-Up. Okay, dito naman tayo sa number 6. Panoorin natin si Mr. Suave. Ooh! Lumang layout to ah. Naka-rotate? Naka-rotate lang. Okay, meron siya ditong Fireball. Wow. Fireball Yeti Smash? Parang ganun. Fireball Furnace and Yeti Smash. May recall spell siya dito. So baka magpa-fireball lang muna siya and then i-recall out niya si Warden. And then ipopwesto niya sa different corner or area or different side. Okay. Simple fireball lang ba to? Mag-i-invi pa siya. Okay, nag-invi pa siya. 3 invis and then fireball sa may builder hat. Nice! Grabe yung value! Wow! Wow! Halos naubos yung kalahati ng base dun ah. What a beautiful fireball from Mr. Suave. Okay, nag-invest siya dito ng 2 Super Wall Breakers and then 2 tig-dalawang Yetis. And then Suwi ng King and Queen with Log Launcher. Okay, Warden Charge pala to. Okay, Skeleton Spell pang distract sa Monolith. And then Quake Spell. Pampalambot ng walls. Okay, nagkaroon na ng access dito sa may bandang gitna yung kanyang King and Queen. Si Warden dito, looking healthy pa rin. Good. Nag-invest siya ng Rage Spell dito sa may right side. Gumamit na siya ng Earthquake Boot, Spiky Ball kay King. And then si RC dito niya na rin sinama para sumuporta kila King and Queen. Ang dami niya pang spell support dito. May recall spell siya. Hindi niya na ata nagamit. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear and Frost Flick. Grabe, ang ganda ng Frost Flick. Oh, abot dito. Sa may back-end defenses. At ay, namatay pala si Warden! Tinaga siguro ng defending king. Pero yun na, hindi na rin magmamatter yan. Kasi, ang dami niya pang spells dito. Grabe, may kasama pang swag spells dito si Mr. Suave. Sobrang suabe naman ng banat nun, sir. Doon pa lang sa fireball, grabe, busog na busog. Naka-spread out pala yung mga furnaces niya. Galing, nice hit. Ay, grabe, inasar pa. Okay, dito naman tayo kay Esports Ram. Panoorin natin yung attack na ginawa niya dito sa may number 13 ng kalaban. So, meron siya dito, Fireball, Root Rider Throw. Uy, grabe, 4 na invis and then Fireball sa X-Bow. Nice! What a beautiful Fireball. Good start para kay Ram. Fireball Root Rider Thrower Smash tong dala niya. Ganda ng Fireball. So, meron siya ditong Giant Arrow in action figure kay Queen.
Earthquake Boots and Spiky Ball kay King. And then si RC ay naka-Electro Boots and Rocket Spear. Okay. Dito siya nag-entry sa may bandang 12 o'clock. Ayun, Giant Arrow sa may right side. And then kasama, nagpop na rin siya agad dito ng Rocket Spear ni RC. So, pang form ng funnel. Para yung kanya mga Root Riders dito papunta sa may Town Hall part. Kaya lang may mga pasaway na pumunta sa kaliwa. Pero buti na lang yung mga throwers dito matalino papunta sa may Town Hall part. Meron siya ditong Overgrowth spell. Mukhang sa gitna niya gagamitin. Dito sa may Rage Spell Tower niya gagamitin siguro. Hindi! In-overgrowth niya lang dito yung Fire Spitter. Okay. Si RC dito, matetegi na ba? Hindi! Grabe! Ang sakit ng damage yung throwers! Ang sakit nun, sir. Naglaho agad yung mga defenses dun sa gitna. So, out of spell support na siya dito and hero abilities and ayun na. Wasak na, guys. Buhay pa dito yung tatlong heroes niya. Tapos, sobrang dami pa ng throwers. So, ayun. Nice hit from Esports Ram using Fireball Root Rider Thrower Smash. GG's. Magbo-walling pa ata to. Go, 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 go. Ayun na. GG's. Okay, dito naman tayo kay Ores Eno. Si Ores Eno 01. Okay. Meron siya dito mass throwers with mass totem spells. Okay. Uy, saan yun? Andito sa may sulok. Nasa may corner left side. And then si RC nagpap agad dito ng Rocket Spear with Druid. Okay. And then si Queen and King magkasama sa may bandang taas sa 12 o'clock. Okay, nice. Okay. Si King ang naka-Phoenix dito. Nategi na agad yung RC niya. So, parang naging sacrificial lamb lang yung RC niya doon para mag-form ng funnel. Sige. Okay, Rage Spell invested sa mga throwers. Yung log launcher niya, buhay pa rin. Lava Hound. Balunan na Ice Golem yung laman ng CC dito ni Mr. Rom. Oy! Nagbubugbugan yung dalawang BK. Kaya lang, tinulungan ni Archer Queen. Okay, Town Hall takedown. Successful. Rage Spell Tower activated. Masakit to Pero may totem spell siya doon. Nice. So, distracted yung scatter. Grabe, sinaglit lang yung multi-inferno tower. Low na yung dito, yung Spitter. Kaya lang hindi abot ng Queen. Pero marami pa siya ditong totem spell. 5 piraso pa na pwede niyang gamitin. Grabe yung mga throwers. Galit na galit, sir. Ayan na. Okay, totem spell invested. Pang distract sa monolith. At ayun na. Grabe, sakit ng damage talaga ng thrower. Legit. Pero baka hindi na yan in-nerf, guys Kasi syempre magkakaroon ng upcoming updates sa upgrades ng Town Hall 18 So parang magiging balance na rin yan sooner or later, 'di ba? Malakas yung thrower ngayon kasi hindi pa complete yung upgrades ng Town Hall 18 Pero pag nagkaroon na ng update ulit ng mga depensa ng Town Hall 18, matik. Medyo sasakit yung mga grabe. Ini-spam na lahat ng totem spells doon. Grabe ka naman, bossing. Nice hit from Ores Eno using mass throwers and mass totem spells. And then last but not the least, si King PJ. Panoorin natin dito. Meron siyang Zap Thrower Smash. Okay. May Zap Quick siya. So baka dito niya gagamitin sa isang compartment ng Invis spell. Tower. Okay, nag-start siya dito ng Warden. Okay. Warden Walk with 2 furnaces sa may left side. And then yun nga, Zinap-Quake niya dito yung Invis-Spell Tower. Multi-IT, Scatter Shot, Fire Spitter and X-Bow. Okay, beautiful value. At the same time, nakapag-form ng magandang funnel. Slowly but surely, ang approach na dito. Okay, si Queen, naka-Giant Arrow and Log Launcher. Para mag-activate yung Invis-Spell Tower dito sa may right side. Okay, nice. Medyo natatraffic yung mga throwers dito dahil sa Ice Golems. Okay, meron pa siyang King and RC dito. Hindi niya pa dinadrop. Okay, dinrop niya na si King dito kasama ng Queen. Triple Yetis, yung laman ng kanyang log launcher dito. Aray ko. Ano yung binanatan ni Yung action figure pala yung binanatan ng monolith dito. Okay, gumamit na siya ng totem spell pang distract sa monolith. And then si King pumasok sa gitna. Another totem spell pang distract kay Guardian. Si RC dito ay naka-Rocket Spear. Okay, ginamit niya na yung Spiky Ball ni King. And then, si Queen dito, matetegi ba? Nategi yung Queen. Nagkapatayin yung Queen, saka yung
Tighuling bala, sir. Yung Monolith saka, saka Queen. Nagpaalitan ng putok. Pero yun na nga. Mukhang umikot pa yung mga throwers niya dito sa may kaliwa. Si King medyo dying na dito sa may kanan. Pero may triple Yetis pa dito. Maganda pa yung value makukuha niyan. Dahil sa mga Yeti Mites. So ayun, may rage spell, free spell pa siya dito. At wala nang masyadong threat sa likod. Kayang-kaya na to ng mga remaining throwers ni King PJ. At ayun na nga. Na-secure niya dito ang 3-star sa base ng kalaban. Nice hit using Zap Thrower Smash. So ayun. GG's. So ayun, panalo nga kami dito sa round 4. So medyo nakahinga-hinga kami kasi meron na kaming 2 talo guys. Kaya lang as of the moment, nasa mababa pa rin kami. Nasa number 5 kami dito. So kailangan namin mag-ingat as much as possible. Kailangan hindi na kami matalo sa mga remaining rounds. Kasi baka pag natalo pa kami ng isang beses, baka ma-demote tayo. Baka mapunta tayo sa pinakailalim. So ayan. Abangan nyo na lang yung mga next uploads natin dito. Sana medyo makabawi-bawi pa at ma-maintain pa namin yung panalo sa mga susunod na rounds, okay? Abangan nyo yung next round content, guys. So, ayun, maraming salamat. GG's, peace out. Clash on. Brah!